May isang baryo na walang aswang. Iyon ang sabi ng matatanda. Dahil kung may aswang daw sa lugar, matagal na sana silang naubos. Pero may mas nakakatakot na tanong. Kung walang aswang, bakit tuwing may namamatay na buntis, walang bangkay na nakikita? 22 taon nang hindi nakakabalik si Linda sa baryo ng kanyang lola. Isang maliit na lugar sa gitna ng palayan at bundok, kung saan tila laging maaga ang dilim at mabagal ang oras. Ngunit kailangan niyang bumalik. Patay na ang kanyang lola, si Aling Tonya. Siya ang nagpalaki kay Linda matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Isang bangin, isang gabi ng ulan, isang sasakyan na hindi na nakita. Pagdating niya sa baryo, tahimik ang mga tao. Masyadong tahimik. Hindi siya sinalubong ng ngiti. Hindi siya tinanong kung kumusta na siya. Parang may hinihintay sila. Ang bahay ng kanyang lola ay nasa dulo ng daan, malayo sa ibang bahay. Matanda na ang kahoy, nangingitim ang bubong, at tila may mga matang nakatingin mula sa mga bintana kahit walang tao. Sa loob, amoy lumang dahon at langis ng niyog. May isang silid na dati ipinagbabawal sa kanya noong bata pa siya. Ang silid sa likod. Noong gabing iyon, habang nag-aayos siya ng mga gamit, may narinig siyang kaluskos sa kisami. Parang may gumagapang. Pusa lang siguro, bulong niya sa sarili. Pero walang pusa sa baryong ito. Kinabukasan, may matandang babae na lumapit sa kanya sa palengke. "Umalis ka na rito," sabi nito nang walang paliwanag. "Bakit po?" Ngumiti ang matanda. Hindi lahat ng pinalaki ng aswang, tao. Nalaglag ang hawak ni Linda. "Patay na po ang lola ko." "Sigurado ka ba?" Habang nasa baryo si Linda, may isang buntis na biglang nawala. Si Letty. 7 buwan nang nagdadalang taon. Walang bakas ng pagnanakaw. Walang sigawan na narinig. Walang dugo. Parang linamon ng hangin. Pero napansin ni Linda ang kakaiba. Tuwing may nawawala, laging may kandila sa labas ng bahay ng kanyang lola kinabukasan. Hindi niya iyon sinindihan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Binuksan niya ang silid sa likod. Sa loob may mga lumang larawan, mga itim at puti, mga babaeng buntis. Nakapila. Lahat sila nakangiti. Sa likod ng bawat larawan may nakasulat, "Handog." May isang larawan na nagpahinto sa kanyang paghinga. Larawan ng kanyang ina, buntis, at sa tabi nito, ang lola niya, mas matalim ang tingin. Gabing iyon, muli niyang narinig ang paggapang. Hindi sa kisame, sa loob ng dingding. May bahagi ng kahoy na parang bumagalaw, parang may humihinga sa loob. Lumapit siya. May maharang bulong. Linda. Boses ng lola niya. Napaatras siya. Patay na si Aling Tonya. "Hindi pa," sagot ng bulong. "Hindi pa ako tapos." Biglang bumukas ang bahagi ng kisame. May mahabang dila na itimang dulo ang dahan-dahang bumaba, parang sinusubukang tikman ng hangin. Hindi iyon hayop. Hindi iyon tao. Lumabas ang anyo mula sa itaas. Payat, baluktot ang likod, mahaba ang mga kuko. Mukha ng lola niya.
pero hindi siya. 22 taon kitang hinintay. Ikaw ang huling handog. Anong ibig mong sabihin? Itong baryong ito, hindi nila alam. Pinakakain ko sila. Pinakakain? Sa akin. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Humaba ang leeg. Nagliwanag ang mga mata. Aswang ako, Linda. Pero hindi ako basta aswang. Isa akong tagapangalaga. Ikinuwento ng nilalang ang kasunduan. Noong unang panahon, may mas masahol na nilalang sa bundok. Kumakain ng buong baryo sa isang gabi. Walang natitira. Kaya may isang babae ang nag-alay sa sarili upang maging halimaw na kakain sa iilan para mabuhay ang nakakarami. Si Aling Tonya iyon. Tuwing may buntis, isang handog, isang kapalit ng kaligtasan ng lahat. At ngayon, sabi ng nilalan, pagod na ako. Ikaw ang papalit. Tumawa si Linda. Isang malamig, hindi niya kilalang tawa. Akala mo ba hindi ko alam? Tumigil ang nilalang. Hindi ako bumalik para tumakas. Bumalik ako para palitan ka. Unti-unting nagdilim ang mga mata niya. Dahil matagal na akong gutom. Natigilan ang nilalang. Ako ang anak ng handog. Bulong ni Linda. Hindi ako iniligtas. Pinalaki ako para maging mas malakas. Unti-unting lumitaw sa likod niya ang anyo. May pakpak na parang paniki. Hindi ako tao, Lola. Biglang iba nanging hugis ng kanyang mukha. Ang mga ngipin niya ay naging matutulis. Hindi mo ako pinalaki para maging handog. Pinalaki mo ako para maging reyna. Kinabukasan, tahimik ang baryo. Walang nawawala. Walang kandila. Pero may napansin ang mga tao. Ang bahay sa dulo ng daan ay mas maitim na nayon. Parang hindi tinatamaan ng araw. At tuwing gabi, may 2 anyong gumagapang sa bubong. Hindi na isa. Lumipas ang mga buwan. May bagong buntis sa baryo. May kumatok sa bahay niya isang gabi. Isang babae. Maganda. Mahaba ang buhok. Maputla. Huwag kang matakot. Sabi nito, dito, ligtas ka. Sa likod niya, may anyong may pakpak. At sa malayo, sa bundok, may isang bagay na gumising. Dahil kahit ang aswang ay may kinatatakutan.